Kung ayaw mong gawin, umalis ka. Tumahimik ka. Ang sahod ko ay $3,000 kada buwan. Pero gusto mong ibawas ang likod ko. Isa ka lang HR manager. Napakaliit ng kapangyarihan mo. Pero ang yabang mo. Hinahamon mo ba ako? Subukan mong murahin ako ng isa pang beses. Hindi ko pa naririnig ang ganitong kahilingan kailanman. Saan ka nagpupunta nang nagmamadali? Umalis ka. Shuha, may problema ba? Sabihin mo. Ayaw mo na bang mabuhay? Nakalimutan mo ba na ngayon ang aking kaarawan? Pumunta ka sa Top Van Hotel mamayang gabi. Pareho tayong magkapareho ng araw ng kapanganakan. Paano ko makakalimutan iyon? Shuha, kaarawan mo. Ano ang gusto mong regalo? Ngayon mo lang naisip ang regalo para sa akin. Gusto ko ng eroplano. Bibilhin mo ba para sa akin? Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano, dumating ka na lang. Eroplano. Kamusta ka? Alam mo ba kung saan may nagbebenta ng eroplano dito? Mahirap bumili ng eroplano. Bibilhan ko si Chuha ng kotse. Tuvu. Kung susundan mo pa rin ang walang kwentang si Vuong Vien na yan. Sa palagay ko, sa buong buhay mo, hindi mo masasakyan ang mga sasakyang ito. Siyempre naman, Chairman Luke. Ang sasakyang ito. Ang ganda nito. Gusto mo bang subukan ng ibang pakiramdam? Maganda ang suspension ng sasakyang ito. Ganito ba ang pakiramdam mo? Ang ganda. Talagang malas. Paglabas ko pa lang ng pinto, may nangyari na. Kamusta, manager? Magkano ang pinakamahal na kotse dito? Paumanhin, po, ito ang pinaka-prestihiyosong car dealership sa lungsod. Ang pinakamurang kotse ay mula sa $300,000. Ang pinakamahal na kotse ay $300,000. Kung ganun, talagang mura. Kung ganun, ang pinakamahal na kotse ay hindi rin masyadong mahal. Kung ganun, mayroon akong isang kaibigan. Ngayon ay kanyang ika-22 na kaarawan. Mayroon akong $200 milyon. Sapat na ba iyon? Ano po ang pangalan ninyo? $200 milyon ang makakabili ng high-speed na tren. Ngunit mayroon kaming sasakyan na $13 milyon. Maaari mo itong tingnan. Sige, kung gayon, bibilhin ko ang sasakyang iyon. Ah, tama nga. Ako ay Vuong. Opo, tuloy po kayo, Ginoong Vuong. Ikaw talaga ay isang bilyonaryo. Vuong Vien. Bakit siya nandito? Baka sinusundan niya ako. Gusto mo ba? Kahit ang mga upuan ay gawa sa tunay na balat. Gustong gusto ko ito. Pangulong Luke, napakabuti mo sa akin.
Buti na lang tamang tao ang pinili ko. Kung sumama ako kay Vuong Bien, hindi ko mararanasan ang mga mamahaling bagay na ito sa buong buhay ko. Tubukan ng McLaren. Agad na linisin ang karera. Pangulong Luke, anong kotse iyon? Iyon ang limitadong edisyon ng McLaren. Iyon ang pinakamahal na kotse sa tindahan. Sino ang makakabili ng kotse na iyon? Binatang Vuong, nasisiyahan ka ba? Sige, bibilhin ko na ang kotse na ito. Vuong Bien. Ano? Paano ito nangyari? Vuong Bien. Sino ang nagpahintulot sa iyo na magmaneho nito? Nasira mo, kaya mo bang bayaran? Manager Jiang, ang kotse na ito ba ay nagkakahalaga ng 13 milyong dolyar? Oo, tama. Ito ang kontrata sa pagbili ng kotse. Kailangan mo lang pumirma dito. Ang kotse ay magiging sa iyo. Manager Jiang, nababaliw ka ba? Sinasabi mo bang si Vuong Bien ang bumili ng kotse na ito? Siya lang ay isang walang kwentang tao na kakalabas lang sa trabaho. Sa tingin mo ba, kaya niyang maglabas ng 13 milyong dolyar? Ano? Naniniwala ka ba talaga na kaya niyang bumili ng kotse? Naniniwala ako sa kanya. Manager Jiang, huwag mong hayaang lokohin ka ni Vuong Bien. Mahal namin ang isa't isa sa loob ng ilang taon. Siya ay isang mahirap na tao lamang. Kung manlilibre siya sa akin ng mamahaling pagkain, kailangan niyang magtipid ng husto para makapag-ipon ng sapat na pera. Yun pala noon, ang mga ginawa ko para sa iyo. Sa iyong mga mata. Ganoon ba ako kasama? Sige na. Manager Jiang, gusto kong magbayad. Sige. Ang kanyang payroll card ay kapag nagsimula ka ng magtrabaho, bawat araw ay may limitasyon na $5,000. Kahit mag-ipon ka ng isang taon, hindi mo makukuha ang $13 milyon. Ay swipe mo ang card na ito. Ito. Ang makapangyarihang black card. Magbayad gamit ang card. Ito. Malakas na black card. Ano ang ibig sabihin ng black card na iyon? Ito ang pinaka-premium na card ng bangko. Walang limitasyong overdraft. Kahit mayayaman, wala nitong black card na to. Pero, naiintindihan ko na. Vuong Bien, alam kong nakipaghiwalay ako sa'yo. Na sobrang nakakalungkot, pero hindi mo naman kailangang gumamit ng peking card para makuha ang atensyon ko. Matagumpay ang pagbabayad, tapos na ang transaksyon. Ano, Vuong Bien, saan ka kumuha ng ganito karaming pera? Imposible, saan mo nakuha ang black card na to? Wala kang pakialam dito, ikaw. Ay, oo nga pala. Pakibalot mo nga tong susi bilang regalo. Ibibigay ko sa iba. Sige. Teka. Vuong Bien. Ba't ang dami mong pera? At saka, binili mo tong kotse para iregalo sa iba.
Ay, Diyos ko. Kaarawan kasi ng kaibigan ko. Ang gusto niya sanang bilhin, eroplano. Kaso ang hirap bumili ng eroplano. Kaya ito na lang binili ko. Bilang regalo, eroplano. Gumasto si Vuong Vian ng mahigit 10 milyong dolyar para sa isang regalo. At ibinigay sa isang kaibigan. Kung hindi ako nakipaghiwalay sa kanya, sa akin na sana ang mga yan. Sige, dito po kayo, sir. Young Master Vuong. Ang kotseng to, bakit hindi mo nalang kunin yung kotse? Ay, oo nga pala. Pwede bang ipahatid mo sa akin yan? Ipapadala ko sa iyo ang address. Pwede bang ay parada mo sa harap ng pinto? Sige, aalis na ako agad. Mag-ingat po kayo, Young Master Vuong. Nakakainis ka, Vuong Vian. Kung alam lang niya, na ito ang regalo ko sa kanya sa kaarawan niya. Siguradong luluhod siya para magpasalamat sa akin. Chuha, parang may nakita akong napakagandang sports car sa labas. Tingnan mo. Ang ganda nga ng kotse. Nakita mo ba si Vuong Vian? Hindi. Chuha. Vuong Vian, dumating ka na pala. Umupo ka rito. Mag-toast tayong lahat. Tama, tama, maligayang kaarawan, Prinsesa Chu. Maligayang kaarawan sa iyo. Kaarawan ko ngayon at ni Vuong Vian. Kailangan mo kaming batiin pareho. Chuha. Ito. Regalo ko to para sa iyo. Para sa iyo. Salamat. Maligayang kaarawan. Pasensya ka na, Vuong Vian. Nakalimutan kong maghanda ng regalo para sa iyo. Nakalimutan ko rin, kasi ang kaarawan mo ay kasabay ng kay Chuha. Kaya hindi namin maalala. Magkaiba ang mundo natin ni Vuong Vian. Kaming mga dating kaibigan. Ngayon, sino ba ang walang katungkulan? Ang mga ordinaryong tao tulad ni Vuong Vian. Talagang hindi natin kapantay. Oy, Vuong Vian, nakapaghanda na kaming lahat ng regalo para kay Chuha. Nasaan ang regalo mo? Siguro masyadong maliit ang regalo mo kaya hindi mo kayang ipakita, no? Kumpara sa regalo ko. Medyo nga maliit ang mga regalo ninyo. Vuong Vian. Ito ang regalo ko sa iyo. Modelong kotse. Chuha. Salamat sa iyo. Alam kong gusto mo yan. Kumain pa tayo. Teka. Vuong Vian. Binigyan ka ni Chuha ng mamahaling regalo. Huwag mong sabihing wala kang regalo, ha? Siyempre meron. Ito ang regalo ko kay Chuha sa kaarawan niya. Ito ba yung lighter? Vuong Vian, wala na bang gasto ang lighter na to? Bakit ayaw magsindi? Ang ganda naman ng lighter ni Vuong Vian. Saan mo to nabili? Hindi yan mura, ano? Hindi to lighter. Chuha. Ito ang kotse na regalo ko sa'yo. Vuong Vian. Alam mo ba kung anong brand ng kotse ito? Hindi ko alam. McLaren ito. At saka, tignan mo ang itsura. Limitadong edisyon nitong kotse na ito. O kaya'y limitadong edisyon.
Oh, ano naman? Kaya nga. Kahit gaano ka pa kayaman, hindi mo mabibili ang kotseng ito. Tama na nga yan, guys. Isipin na lang natin na modelo ito. Sa akin, maganda naman. Vuong Vien, salamat sa iyo. Gustong gusto ko ang regalo mo. Walang anuman. Ang mga dating kaklase lang na to. Parang walang masyadong sumasalubong sa akin. Binigyan na rin kita ng regalo. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Vuong Vien, Chuha. Ngayon na nabuking natin siya. Siguro nahihiya na siya. Anong silbi ng paghabol mo? Tan Min, ano sa tingin mo? Peke talaga to. Ah, oo nga, may McLaren sa labas. Pag nakita mo yung kotse na yun, malalaman mong peke to. Sige, tara na. Chuha, yun yung kotse. Ito ba yung supercar na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar? Ang ganda naman ng kotse na to. Diyos ko, Chuha, susubukan mo talaga. Supercar yan na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Vuong Vien, kahit magtrabaho siya ng 100 taon, hindi niya mabibili yan. Sige, pasok na tayo. Tigil. Ikaw. Huwag kang gagalaw. Ikaw ba si Vuong Vien? Oo. Magandang araw, Ginoong Vuong. Batiin niyo siya. Magandang araw, Young Master Vuong. Young Master Vuong, ganito po kasi, ako po si Luke Haifong. Ako po ang manager ng commercial district na ito. Ngayon po ako'y naparito para pumirma ng renewal ng kontrata. Sabi po ng ate ninyo, sa inyo na lang daw po ako pumirma. Ang commercial district na to. Pag-aari rin ba to ng ate ko? Oo, tong Top Van Hotel na to. Pag-aari rin ng ate mo. Kung ganun, saan ako pipirma? Iniimprenta pa lang ang kontrata. Maghintay ka lang po, kukunin ko na agad. Hinto. Nasa labas lang ang kotse ko. Hihintayin kita sa labas. Walang problema. Vuong Vien, nakabalik ka na pala. Vuong Vien, wala ka talagang hiya. Naglakas loob ka pang bumalik para kunin yung larwang kotse. Hindi ko sinasadya. Kinuha ko yung gamit dahil padaan ako pauwi. At may pag-uusapan pa tayo. Anong sinasabi mo? Kunin mo na yung modelong kotse. Bakit ka pa nagkukunwari? Bumalik ka dito dahil sa $2,000, di ba? Regalo to sa akin ni Chuha. Kahit malaki o maliit ang pera, pinapahalagahan ko pa rin yan. Tapos, nagbigay ka ng peking susi ng kotse kay Chuha. Wala ka talagang kahihiyan. Sinong nagsabing peke ang susi ng kotse? Nasa labas mismo ng pinto ang kotse. Kung hindi ka naniniwala, lumabas ka at tingnan mo. Kada rating lang natin galing sa labas. At saka, na-check na ni Chuha. Sinubukan niya ang susi ng kotse. Wala man lang reaksyon yung kotse. Kung ganun, siguro malayo na si Chuha sa kotse. Ay, Diyos ko, Vuong Vien, huwag ka nang magsalita. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Hindi mo na kailangang makipagtalo sa kanila tungkol dito. Pero yung kotse, regalo ko talaga sa'yo yun. Kotse yun na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ibinigay mo sa akin. Oo. Hindi ako naniniwala.
Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Paano kung totoo nga? Paano kung totoo yung kotse sa labas? Bibigyan kita ng... Sige na. Dahil interesado kayo sa kotse ko. Sige, labas tayo at tingnan natin. Gusto kong makita. Hanggang kailan ka magpapanggap? Tsuha. Subukan mong pindutin. Ako. Tsuha. Subukan mo ngang pindutin. Kung may gustong mapahiya, syempre dapat natin siyang tulungan, di ba? Tsuhan, pindutin mo na. Bilisan mo. Pindutin mo na, pindutin mo na, pindutin mo na. Guwong din. Talaga bang ibinigay mo sa akin itong kotse? Oo naman. Sige, tinatanggap ko ang iyong kabaitan. Naniniwala akong pagkatapos nito, bibigyan mo ako ng totoong kotse. Ngayon, hindi ko pipindutin to. Tsuha. Tan-min, kaarawan ko ngayon. Pasok na tayo. Sige. Ngayon, palalampasin ko muna siya. Ano yon? Anong ingay yon? Imposible. Nakasindi na ang ilaw. Guwong Vian. Ito, sinabi ko na sa iyo, di ba? Ang kotse na to. Ito ang regalo ko sa iyo. Sumakay ka na sa kotse. At damhin ito. Sige, tara na. Bakit kaya? Bastard Guwong Vian. Binigyan niya si Tsuhan ng kotse. Imposible. O tama. Nasa akin ang numero ng may-ari ng sasakyan. Guwong Vian. Ilalantad kita ngayon din. Bilisan mo. Tan-chu. Sa susunod, huwag kang lalapit sa sasakyan ko. Kapag gusto mong kumuha ng litrato, kailangan mo munang magpaalam sa akin. Hindi ko gusto. Mga babaeng walang mudo. Ikaw. Talaga bang sa iyo tong kotse na to? Sa eksaktong pananalita, ang kotseng ito ay pagmamay-ari ni Tsuha. Imposible. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Sige. Ako ang tagapagmana ng mga guwong. Noon lang. Gusto ng pamilya ko na mamuhay ako ng mahirap. Kaya pala tagapagmana ka ng mga guwong. At pinilit kang mamuhay ng mahirap. Masyado ka nang nanonood ng mga pelikula. Sigurado, mayroong kainahinala rito. Kailangan kong kumalma. Ibukod natin na ang kotseng ito ay kay Guwong Vian. Kung gayon, sino pa ang may kakayahang magmay-ari ng kotseng ito? Unang ibukod ka. Tama ako, di ba? Wall Street Tycoon. Si Luke Haifong. Guwong Vian. Nakita mo kanina si Luke Haifong. Oo. Tama nga ang hinala ko. Kay Luke Haifong pala itong sasakyan. Ikaw ba ang driver niya? Hindi. Hindi ka pa sapat para maging driver niya. Kung gayon, ibig sabihin, ninakaw mo ang susi ng kotse niya. Oh, Diyos ko, Diyos ko. Gaano ka ba kabaliw?
para maisip ang ganyang bagay. Chuha, lumabas ka. Anong nangyari? Malaking gulo ang ginawa ni Vuong Vien. Ang kotseng ito ay pag-aari ng Big Boss sa Wall Street, si Luke Haifong. Kung malalaman niya na kinuha mo ang kotse niya, mapapahamak ka, imposible. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang Top Van Hotel at itong Wall Street, lahat yan ay akin. Si Luke Haifong ay tumutulong lang sa akin na pamahalaan. Vuong Vien, tumahimik ka. Gusto mo bang madamay pa kami? Chuha, tara na. Nabalitaan ko na si Luke Haifong. Nakakatakot ang mga pakanan niya. Walis na tayo agad. Tara na. Hello sa inyong lahat. Saan kayo nagmamadaling pumunta? Chairman Luke. Anong ginagawa mo dito? Ano? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Siyempre pwede. Ang Top Van Hotel na to at ang Wall Street na to ay sayo. Siyempre malaya kang pumunta. Sinong nagsabing sa akin ang Top Van Hotel na to at ang Wall Street? Ang mga to ay pag-aari ng taong nasa likod ninyo. Diyos ko. Nabalitaan ni Chairman Luke ang sinabi ni Vuong Vien. Kaya gusto niya tayong turuan ng leksyon. Si Chairman Luke. Hinahanap mo si Vuong Vien, di ba? Tama. Hindi siya ang hinahanap mo. Kung hindi siya, sino? Mabuti, mabuti. Hindi namin siya kilala. Hindi talaga. CEO Lu. May gagawin pa kami. Mauuna na kami. Tara na. Dali. Chairman Lu. Kung may problema, sa akin kayo lumapit. Huwag ninyong idamay si Vuong Vien. Hinahanap mo. Chuha. Wala kang kasalanan. Vuong Vien, mauna ka na. Ako ang taga-Chu, hindi niya ako kayang saktan. Ayos lang, Chuha, hanapin mo muna si Tan Chu. Susunod ako sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Sige. Kung may mangyari, tawagan mo agad ako, ha? Sige. Ginoong Vuong, narito po ang kontrata. Nailimbag ko na po. Kailangan mo na lang pong pirmahan. Magaling umarte. Kahit sabihin ko ang totoo, walang maniniwala sa akin. Pansamantala, huwag sabihin sa kanila. Sige, itago mo ang kontrata. Wala nang iba. Bumalik ka na sa trabaho. Opo, opo. Young Master Wang, nasa Wall Street ka. Kung may mangyari sa iyo, maaari mo akong tawagan. Chuha. Hindi ka ba pupuntahan si Tan Chu? Nag-aalala ako sa iyo. Chairman Luke, hindi ka ba niya inaapi? Mabait si Chairman Luke. Hindi ako naniniwala. Vuong Vien. Ano ba talaga to? Sige na, aamin na ako. Anak ako ng pinakamayaman sa mundo. Sa mundong ito, anumang bagay na may kaugnayan sa pera, walang bagay na hindi ko kayang bilhin. Hindi ako naniniwala. Nakita mo. Sabi ko na nga, hindi ka pa naniwala. Ah, oo nga pala. Naalala ko. Kanina, sinabi mo, kung ang kotse na yun, ay talagang regalo ko sa'yo. Ibibigay niya sa akin.
Ang sikretong regalo. So balak mo. Ngayon na. Oh. Sa ibang araw. Ako. Pumapayag ako. Simulan na natin. Heto ang regalo mo. Ang lihim na regalo ay itong ice cream stick. Ano pang gusto mong kainin? Gusto ko. Alam ko na. Vuong Vien, nag-TV sina Tanchu at iba pa. Gusto mo bang sumama? Sige. Kaarawan mo pa naman ngayon. Gusto kitang makasama. Tsaka gusto kong makita, paano kaya pinamamahalaan ni Luke Haifong ang Wall Street? Halika, NHU Nuet. Chuha. Bakit mo siya dinala rito? Hindi ba siya papatayin ni Chairman Luke? Ayos lang, mabait si Chairman Luke, huwag kang mag-alala. Vuong Vien. Wala ka talagang kahihiyan. Sinundan mo pa talaga ako hanggang dito. Hanggang kailan mo ba ako babantayan? Hong Chin. Sinasadya mong tawagin sila dito. Para mandiri ako, anong sinasabi mo? Ang KTV na to ay pag-aari ng mga Luke. Natural lang na pumunta rito ang batang Luke. Hindi ba't napakaangkop? Pero ikaw, ang paglitaw mo rito, parang hindi yata nararapat. Kaibigan ko si Vuong Vien. Ang paglitaw niya rito, naiintindihan ko naman. Sige na, sige na. Kaarawan ni MS, Cho ngayon. Huwag na tayong mag-usap ng malulungkot. Halika, MS, Cho. Iniinom ko to para sa'yo. Ayokong uminom ng alak na galing sa'yo. Chuha. Huwag ka nang magsalita. Sikat na sikat si Young Master Luke. Kapatid siya ni Luke Haifong. Ano? Kapatid siya ni Luke Haifong. Yung nangyari kanina sa hotel, alam na lahat ni Young Master Luke. Nangako siyang tutulungan kaming humingi ng tawad kay Luke Haifong. At tuturuan niya ng leksyon si Vuong Vien. Sabi ko na nga ba, Vuong Vien, paano ka nagkaroon ng pera pambili ng kotse? Kaya pala nagtatrabaho ka sa kuya ko. Kapag nalaman ni Haifong na kinukuha mo ang pera at kotse niya, para magyabang, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Kaya pala nagtatrabaho si Vuong Vien kay Luke Haifong. Kaya pala mahal na mahal siya ni Haifong. Nako, interesado rin ako. Luke Haifong, kapag nalaman niyang naglakas loob kang kausapin ako ng ganyan, paano kaya ang magiging kamatayan mo? Anong sinasabi mo? Vuong Vien. Pwede ba, huwag ka nang magpanggap, wala ka talagang kahihiyan. Talaga ba? Dati. Kahit mahirap ka, at least, tapat ka at simple. Ngayon naman, anong nangyari sa'yo? At saka, ang tanga-tanga naman ng sinasabi mo. Para saan ba yan? Akala mo siguro, ang gwapo-gwapo mo, tumigil ka na.
Kaibigan ko si Vuong Vien. Hindi ko papayagan na insultuhan mo siya. Sige na. Huwag na tayong mag-usap ng malungkot. Mag-usap na lang tayo ng masaya. Miss Chu, kaarawan mo ngayon. Maligayang kaarawan sa iyo. Pasensya na, nakadalawang baso ako ng alak. Sige na, Miss Chu. Inumin mo to, libre ko. Para na rin akong nagsasorry. Teka. Chu ha. Huwag mong inumin. Vuong Vien. Iniimbitahan ko si Miss Chu. Tapos, gagambalain mo ako. Luke Chow. Puntahan mo na ang mga puto mo. Wala akong pakialam. Pero sasabihin ko sa iyo. Huwag mong lokohin ang kaibigan ko. Kung hindi, mamamatay ka ng masakit. Anong sabi mo? Vuong Vien, paano mo nagawang kausapin ng ganyan si Young Master Luke? Tanga. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa ng gulo dito? Pasensya na, Young Master Luke. Hindi ko inaasahan. Muling umiwas si Vuong Vien. Sinong nangangahas gumawa ng gulo dito? Luke Chow. Anong meron? Anong nangyayari dito? Sinisira mo ba ang tindahan ko? Hong ka. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi naiintindihan ng mga tauhan ko. Huwag mong sasabihin sa kuya ko, ha? Nagpadalos-dalos lang ako kanina. Hong ka, makikipag-toast ako sa iyo. Medyo padalos-dalos ka pa rin. Alam mo ba kung nasaan ka? Chairman Luke. Inutusan niya ang buong financial district. Hindi ba? Simula ngayong gabi. Hihigpitan niya ang seguridad at kaayusan. Hong Chin. Nang ahas kang gumawa ng gulo dito. Ako. Humihingi ako ng paumanhin. Young Master Luke, pwede mo ba akong ipakiusap? Huwag mo akong banggitin. Hong ka. Huwag mong ipaalam kay Luke Haifong ang tungkol dito. Nirerespeto mo ako. Bibigyan kita ng 50,000 dolyar. At ililibre ko kayo ng isang salo-salo. $50,000. Pag-iisipan ko. Sige. Sige, pag-isipan mo. Paalam sa iyo. Hong ka. $50,000. Kasalanan mo to. Sinasabi ko sa inyo. Hanapan niyo ng paraan para makuha ang $50,000 na to. Young Master Luke. Kakausapin ko si Hong ka. $50,000. Diyos ko. Anong gagawin natin? $3,000 lang ang meron ako.
May utang pa akong mahigit 3,000 dolyar. Vuong Vien. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka sana ng gulo, hindi ka sana sinaktan ni Hong Chin. Kasalanan mo ang lahat. Ang perang ito, kailangan mong bayaran. Tama, sa tingin ko, dapat si Vuong Vien ang magbayad. Hindi ba't siga ka? Oh, bakit? Wala kang $50,000? Sige. Sandali lang, lalabas ako para tumawag. Ang sama mo talaga, Vuong Vien. Bakit ka tumakbo? Hello. Luke Haifong. May problema ako dito sa KTV. Puntahan mo ako at ayusin. Isa pa. Luke Haifong. Ayoko nang magpanggap ka pa sa harap ko. Bilisan mo. Naiintindihan ko. Anong nangyari? May isang walang galang. Ginulo niya si Vuong Vien. Sabi ni Vuong Vien, ayaw na niya itong makita. Tama. Kailangan natin silang turuan ng leksyon. Nagagalit na si Vuong Vien. Siguradong may mamamatay. Darahas ang dugo sa malayo. May problema ka bang hindi masabi? Ang gumawa ng gulo kay Vuong Vien ay kapatid ko. Kaya pala kapatid mo pala ang may gawa. Ang tanga naman ng kapatid mo. Hindi ka rin makakatakas sa responsibilidad. Bukas, maghahanap ako ng papalit at mamamahala sa negosyo ninyo. Ngayon, umalis ka na. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Di ba may sinabi si Vuong Vien na may paraan siya? Naniwala ka naman dyan. Matagal nang umalis si Vuong Vien. Tan Chu, huwag mo namang sabihin yan. Tayo at si Vuong Vien, magkaibigan tayo simula pa noong high school. Dahil magkaibigan na kami simula high school, kaya alam kong niloloko ka niya. Chuha, pasensya ka na talaga. Hindi pagkakaunawaan lang yun. Ito ay, ang aking paghingi ng tawad. May prutas, at may alak din. Presidente Luke, darating siya mismo mamaya. Anong nangyari kay Hangka? Bakit parang nag-iba siya? Pasensya na. Ayos lang. Umalis ka na. Umupo ka. Bakit ka nakatayo? Umupo ka. Umupo na kayo. Young Master Luke, paano mo naayos to? Yung malaking lalaki kanina, hindi lang siya nagdala ng alak. Humingi pa siya ng tawad. Ako pa rin naman ang pangalawang anak ng mga Luke. Siyempre, kailangan niya akong igalang. Ang galing mo, Young Master Lu. Chuha. Naayos ko na. Wang Yuan, tumahimik ka. Malinaw na si Young Master Lu ang umayos nito. Bakit mo sinungalingan si Chuha? Ganoon ba? Kailangan ko bang tawagan si Luke at si Fong?
Tingnan natin kung sino ang lulutis nito. Walang galang. Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ng kuya ko. Hindi mo na kailangang tumawag. Malapit nang dumating si Chairman Luke. Tingnan natin kung paano pa siya magpapanggap. Anong sinasabi mo? Darating ang kuya ko. Oo, masaya ba siya ngayon? Alam ba niyang nandito ako? Gusto niya akong makausap ng masinsinan. Napakagandang araw ngayon. Sige, inumin na natin. Hindi ko akalain, magkakaroon tayo ng araw, na makakainom kasama si Presidente Luke. Sa bagay, kung iisipin, may katungkulan din naman ang kapatid ko. Hindi siya basta-basta. Hindi lahat pwedeng makasalo niya sa mesa. May mga taong, walang puwang dito. Kaya mas mabuting umalis na lang, ng kusa. Tama. Tama ang sinabi ni Young Master Luke. Sige. Aalis na ako. Pero mamaya. Magmamakaawa kayo sa akin na bumalik. Vuong Vien. Nakikita ko na pagkatapos kitang iwan. Parang nawala ka na sa sarili mo. Araw-araw nag-iilusyon na isa kang malaking tao. Vuong Vien, sasama ako sa iyo. Hindi. Basta, mamaya lang. Babalik din ako. Ang batang to, ang galing talagang magpanggap. Halata namang isang asong kalye. Akala pa niya, makakabalik pa siya. Huwag na nating pag-usapan ang walang kwentang yun. Mamaya, sumayaw ng todo. Inom. Vuong Vien. Mabilis kang dumating, Vuong Vien. Mauuna na akong uminom. Anong nangyari sa'yo? Ito ay... Gusto mong protektahan ng kapatid mo. Hindi, Vuong Vien. Ito ang tiket ko. Tiket ko papuntang Africa. Aalis ako ngayong gabi. Ano? Vuong Vien, nakikiusap ako sa iyo. Pabayaan mo na ako sa Africa. Para tahimik na lang akong mamuhay doon. Nakikiusap ako. Hindi, teka muna. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig mong sabihin, ang kapatid ko, ang nagpabagsak sa angkan ng mga Luke. Tumatawag ako. Hello, ate, patawarin mo sila. Si Luke Chow lang ang nag-iisa. Ito, walang kinalaman ng angkan ng mga Luke. Masyado kang malambot, paano ka makakapagmana ng negosyo? Sinabi ko na. Gusto mong ipaubaya sa akin ang pamamahala sa lugar na ito. Kung gayon, huwag ka nang mag-alala. Okay. Luke Haifong. Poprotektahan ko siya. Salamat sa iyo. Vuong Vien. Mayroon kang lakas ng loob. Kung yan ang gusto mo.